Never ever lower down your standard just because she's beautiful. Yung mga simple things really matters. Yan na yung mga bagay na tinitignan ng isang lalaki sa babae. Kaya nga maraming lalaki ngayon na hindi sinasabi kung anong totoong nararamdaman nila. It's because hindi nakakataas ng attraction yung pagsunod-sunod mo or hindi mo paglabas ng bahay. Pag ang lalaki nagput ng boundaries, women never choose to be single. Why? Because unang-una, hindi naman ikaw nagbibigay ng relasyon. Kaya wag niyo sabihin na you are happy being single and you choose to be single. No, it's not. You will never be happy with the same way you are in a relationship. Kung gusto mo mag-work ang relasyon nyo at kung gusto mo magtagal ang relasyon nyo, hindi mo siya, kasi magkakaroon ng familiarity, mawawala yung polarity, mawawala yung surprises. Give them time. Give them time to miss you. Let them wonder about you. Ang nakikita ko dito, kasi sinabi niya possessive ka, di ba? I think so. Kasi unang-una nga, kung nakukuha niya naman yung attention niya or yung attention na gusto niya sa mga tropa niyang lalaki. Hey, what's up guys? It's your boy, Suplado Moto. Good morning. Okay, for today's vlog, let's talk about, of course, ang nag-DM sa atin. Lagi naman, diba? So ito naman si Guy, may problema sa kanyang girlfriend as usual. Never naman kayo nawala ng problema. So ang kanyang problema is yung girlfriend niya maraming tropang lalaki. What? So mas parang komportable yung girlfriend niya doon sa mga tropa niyang lalaki. Tapos hindi naman daw niya pinipigilan tong babae na to. Kaso nga lang, pagkasama niya yung girlfriend niya, low energy. What? Parang wala daw mapag-usapan. So parang boring. Ano yung sinasabi ko sa inyo guys? We are the one leading the conversation. Tayo magpaplano kung ano yung gagawin natin for today, di ba? So dapat may mga baon ka, mga questions. Though I know, I think you are still young para magkaroon ng maraming kwento sa kanya or maraming tanong sa kanya. I know na hindi ganun kadali ma-develop ang isang skills na marami kang pwede mapag-usapan. Actually, you can talk everything under the sun. Yun nga lang kasi, Brad, I know, I understand na pag hindi masyadong or mababa yung energy ng isang babae, parang ikaw din nadadamay ka, di ba? So end up is parang with tayo, wala rin namang kwenta. Pero mas okay na yun kaysa magtagal kayo at pilitin nyo na meron kayo mapag-usapan. Kasi pushy na yung ganun eh. Hindi kailanman magiging masarap kausap yung mga ganun babae. Kaya dapat i-let go muna. Tsaka unang-una, bakit mo hinahayaan trumuha pa siya sa mga lalaki? Ano sabi mo? Wala kang magawa. Mas kakampi niya ngayon yung mga tropa niya. Tapos eto pa, galit siya sa nanay mo at sa pamilya mo. Bakit? Sabi mo wala naman silang ginagawang masama dun sa EA mo. Bakit siya nagagalit? Nakikita mo na kaagad kung anong issue dito, Brad. Una, hindi ka niya gusto or hindi ganun kataas yung attraction niya sa'yo. Maybe you did something for her na nagustuhan niya. Hindi yun na, pero hindi yun ang dahilan para mahumaling siya sa'yo ng gusto or maging clingy siya sa'yo ng gusto. May mga babae na gano'n, maybe nakyutan siya sa'yo, pero when it comes to be with you, hindi siya gano'n kasaya. What? Diba? Kasi may mga gano'n talagang babae, guys. They are there because you give something. Na once na nakukuha nila yun, okay na sa kanila. Diba? May mga gano'ng babae na mas okay sila kausap yung mga tropa nila kaysa sa inyo. What? Pero syempre, pag gano'n ng babae, dapat dun, wag mo nang bigyan ng attention pa uli. Kasi unang-una nga, kung nakukuha niya naman yung attention niya o yung attention na gusto niya sa mga tropa niyang lalaki, ba't kailanganin ka pa niya? Diba? O maybe gusto niya lang masabi na may boyfriend siya. May mga ganun babae, guys. Kaya nga ewan ko sa inyo, ba't kayo bigay ng bigay? Though I know, it's in our biology to give. Pero dapat, bigyan mo naman ng rason. Kumbaga, maghanap ka naman ng kahit pa paano, mamomotivate ka ibigay sa kanya yun. Pero kung wala siyang ginagawa, tapos binibigay mo yan, do you think iba-value niya yung mga binibigay mo? Diba? So ngayon, sabi mo galit sa'yo yung mga tropa niya. Bakit? Ang nakikita ko dito, kasi sinabi niya possessive ka, diba? I think so. You become possessive because hindi ka niya binibigyan ng oras. Mas gusto niya kasama yung mga tropa niya. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo madalas, guys. Give them time. Give them time to miss you. Let them wonder about you. Women love mystery. Gets? Let them wonder. Kung baka may bago ka ng EA. Ganun naman talaga eh. Pag ikaw bilang lalaki, nagulat siya, may dinidiskarte ka o narinig niya
na may EA ka, mas lalo siya, oh my God, akala ko okay kami. Akala ko, of all the guys, he's different. Yeah, he is. Pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo eh. Ngayon kumuha siya ng bagong pagbibigyan ng kanyang atensyon, nagsiselos ka. Oh, ganyan ang mga babae, guys. Kaya nga they love competition. Kaya nga don't ever live in with your girlfriend because you are sabotaging your own relationship. Kasi magkakaroon ng familiarity, mawawala yung polarity, mawawala yung surprises, mawawala yung mystery. Gets? Unless may anak kayo. Di ba? Ako naniniwala ako, let's say, kaya nating, kung ikaw bilang lalaki, kaya mo magkabahay ng dalawa. Or, let's say, meron kang lupa. Gumawa ka ng 2 bahay doon. Basta magkatabi lang kayo. Doon mo siya itira. What? Nagigets yung point ko. Doon mo siya itira, tapos, doon ka kakain, doon ka maliligo, kasama mo siya. Pero sa pagtulog, hindi mo na siya kasama. Pero magkatabi lang kayo ng bahay. Why? Because in that situation, you can maintain the attraction. I know, it sounds like, huh? What the fuck are you talking about, suplado? Are you crazy? No, it's not. Uulitin ko, kung gusto mo mag-work ang relasyon nyo at kung gusto mo magtagal ang relasyon nyo, hindi mo siya dapat bigyan ng maraming oras. What? Nagigets mo ba? Noong unang panahon na walang cellphone, do you think alam ng bawat isang ginagawa nila? No, it's not. Diba? Bisa magugulat ka puta pag uwi mo, nasa yung misis ko. Ay nako, sasabihin ng kapit ba? Ay nako, umalis sila. Hindi mo ba alam? Tumalon yung anak mo na pilaya, nasa ospital, oh, diba? Wala kang idea, diba? Kaya nga tumatagal ang relasyon nung araw. Eh ngayon, pucha, konting kibot, boring eh. May masabi kang di magustuhan ng babae, ay, I think he's a red flag. Kasi nga ganito guys ha, ladies, eto rin para sa inyo, huwag kayong magjowa ng lalaking hindi nyo gustong gusto. Kasi kahit kayo, you are sabotaging your own future relationship. Hindi mo gustong gusto yan, di ba? So kailangan kang ma-oblige, di ba? Ma-obliga ka eh, na gawin yung mga part ng pagiging isang girlfriend. Though hindi ka ganun ka-sexually attracted sa kanya. So anong mangyari? Pwedeng pumayag ka sa kiss, sa hug, sa sex. Ibibigay mo. Pero ang totoo, hindi maluwag sa loob mo na ibigay yun. Kaya ano mangyayari? It will become part of your body count. May mga ganyan babae. Okay, I will use this guy just for the sake of since wala pa naman akong boyfriend. Yung ginagawa niyong placeholder boyfriend, di ba? Yung masabi nyo lang na may boyfriend kayo kasi yung mga tropa mo meron. Di ba? Kasi you guys are scared to be lonely. Uy, parang kantayin ah. Hindi, totoo, di ba? Kaya kasi nasabi ko sa ibang videos ko, there is no such thing as happy single woman. Ulitin ko, hindi kailanman magiging masaya ang isang babae na single. What? Gets? She's coping, yes. Tinanggap niya na yun. Pero yung totoo magiging masaya? No, it's not. You will never be happy with the same with you are in a relationship. Kahit na sabihin mong hate na hate mo mga lalaki, hindi yun makakapagbigay ng kasiyahan sa'yo, yung pagiging single mo. Dahil iba ang binibigay ng masculine energy. May tinatawag tayong yin-yang. Di ba? Kaya nga si Steph Curry biglang gumaling nung pumunta na si Butler. Kaya nga yung Warriors nagkaroon ng dynamic uli because of Jimmy Butler. Pero nung wala si Jimmy Butler, ano nangyari doon sa team nila? Puro talo. Puro parang walang energy. Kung ano-anong trade na yung ginamit ay ginawa, pero wala pa rin. Pero ngayon, ando na si Butler, nag-iba yung dynamic, di ba? Tumaas yung energy, naging halos lahat parang inspired. So dapat pag nakahanap ka, ladies, ng ganung lalaki na ini-inspire ka at ina-admire mo, pucha, ano laging napifeel mo? You feel good, you feel happy, you feel more pretty, di ba? May nakaka-appreciate sa'yo, di ba? Kaya wag niyo sabihin na you are happy being single and you choose to be single. No, it's not. Women never choose to be single. Why? Because unang-una, hindi naman ikaw nagbibigay ng relasyon. Lalaki nagbibigay ng relasyon. You are the gatekeeper of sex, not the relationship. Okay? So kami namimili kung sino ang gusto namin karelasyon. So pag ayaw ka namin karelasyon, ibig sabihin there's something wrong with you.
there's something na nakita kami na hindi ideal for us bilang lalaki. Men reject women covertly. We will never tell you, of course, the reason why. Or sometimes, maybe we can tell you. Pero pag hindi mo pa rin binago yung ganong ugali mo or yung ganong behavior mo, tapos maninisi ka pa, magpapabiktim ka pa na, ay, hindi ko naman alam na ganon pala yung dating sa'yo nun. What? Ilang beses ko na sinabi, hindi mo pa rin alam? That's very stupid, girl. Yung mga ganong babaeng pabiktim, no need to talk, Brad. Maniwala ka sa akin, she will always gaslight you. Lagi ka niya i-gaslight, bro. Don't ever talk to her again. Kasi mahihirapan ka lang. Yung ibababa mo yung standards mo. No, it's not. Di ba ikaw, Brad, sinasabihan ka niya insecure ka, di ba? Pag sinasabihan mo siya na gawin to, gawin niya, tapos sinabihan ka niya possessive, di ba? Pag ang lalaki nag-put ng boundaries, since ang babae nasanay sa mga lalaki na low value na sa namimit niya, tapos ikaw tong medyo may pagka-standard or high standard o may boundaries, tatawagin nila sa'yo or tawag nila sa'yo is, you are an insecure man. What's that? Sasabihin nila na, napaka-insecure naman ang boyfriend mo. Hindi ka pinapayagan lumabas sa gabi. Hindi ka pinapayagan magsuot ng provocative clothes. What? Tandaan mo, once you are in a relationship, ladies, you need to follow the rules. Hindi ka nasa relationship para mag-extract na mag-extract. Though I know, women are the extractor by nature. You guys keep on extract something or resources from us. Either money, emotions, di ba? Mentally, wisdom. Yan yung mga gusto nyo makuha sa amin, di ba? Pero nagrereklamo ba kami? Hindi. Ang tanging gusto lang namin is napakasimple. Ladies, men are easy. Napakadaling i-please ng lalaki, maniwala ka sa akin. Pagtimpla mo ng kape, bigyan mo ng kape, bigyan mo ng beer, bigyan mo ng sandwich. Tangin na. It's a big impact for us. Hindi ka namin makakalimutan doon. Maniwala ka sa akin, bigyan mo ng gifts. Puta, lalong hindi ka namin makakalimutan. Lahat ng bigay mo nakatago. Maniwala ka sa akin, kahit na magselos pa yung current girlfriend niya. Oh, kanino yan? Galing sa ex ko. Tapong mo na yan. No. Hindi mo alam how I get this. Okay? Nung tumanda lang ako, tsaka ko lang nakuha yung mga ganito, yung mga free gifts. Tapos tatapong ko just because nagseselos ka. This is not about how you feel. Okay? Tapos sasabihin na naman ng mga babae, ah, ganun ka? That's very insensitive. What? Dumating ka sa buhay ko, nandito na to. Kaya nga napakatanga ng mga lalaki na sumusunod sa asawa at boyfriend nila na hindi na makapagkita dun sa mga tropa nilang lalaki. Napakatanga ng mga lalaki na pinaglilid sa relationship ang babae. What? I'm so sorry guys, but that's the truth. No offense sa mga lalaki na aso-aso ng asawa nila or ng girlfriend nila. What? You need to change, bro. Hindi nakakataas ng attraction yung pagsunod-sunod mo or hindi mo paglabas ng bahay. Kaya nga maraming lalaki ngayon na hindi sinasabi kung anong totoong nararamdaman nila. It's because wala silang mapagsabihan. It's because kinontrol ng babae kung ano at kung paano tumakbo ang buhay mo. Eh bro, paano ko iiwasan yung mga ganung bagay na para hindi niya ako makontrol? Unang-una, ikaw na, you let her control you, di ba? Umpisa ganito sasabihin niya, yung maliliit na bagay. Pag nakita niya na pumapayag ka at nakokontrol ka niya doon, lagi niyang uulitin yun. Hanggang pasobra na ng pasobra. Hanggang sa tanggapin mo na unti-unti. Hanggang sa magulat ka, yun na ang kinikilos mo kung ano yung sinasabi niya sa'yo. And that's very fucking wrong. You are doing something just to please her. Na akala mo, it will help or it will build a strong relationship. No, it's not. The more na nagpapa-under ka sa girlfriend mo, the more na sinusunod mo siya, the more na siya nagko-control ng relasyon, the more na hinahayaan mo siyang maghanap ng ibang karelasyon. The more na you are giving her time to think na hindi ikaw ang lalaking nararapat para sa kanya. Dahil kailanman hindi kayang irespeto ng babae ang lalaking walang payag. Balls, Brad, yun lang ang kailangan sa relasyon. You should have the balls, okay? Kaya nga guys, kung magjojowa kayo, make sure alam niya yung mga basic things na pwede niyang gawin sa relasyon, or dapat alam niya yung role niya as a girlfriend or as a wife. Kasi yung sinasabi mo na hindi siya marunong magluto, hindi siya marunong maglinis ng bahay, Brad,
Yung mga ganong simpleng bagay, putya, yun yung mga bagay na may isip mo na shit, it matters pala talaga. Yung mga simple things really matters. Yan ay yung mga bagay na tinitignan ng isang lalaki sa babae. Because of the social media, unti-unti nagbabago yun, di ba? Kaya nga women think, or they are very delusional to think that they are better than us. What? No, it's not. Kung nakita yung mga traffic enforcer doon, kaya bang gawin yun ng mga babae? Everyday, mainit, makikipag, alam mo yun, very stressful, na may makukulit na mga nagda-drive na ayaw sumunod. How can you handle that? Baka umiyak yun sa gitna ng daan, di ba? Kasi ang mga babae, karamihan ng trabaho nila either nasa mall, nasa office, yung mga hindi hard labor job, yung mga pinipili ng mga babae na trabaho. Majority of women, yes, nag-work, pero don't expect them to work in constructions or in yung magtatanim ng palay, di ba? Mostly it's a guy's job. Kaya women will never be ever be better than men. Maybe because marami na babaeng nagtatrabaho nowadays, di ba? Kumbaga when it comes to quantity, mas maraming babae ngayon. Ngayon nga in college, di ba? Mas marami rin ang nag-aaral na babae. They dominate education, yung mga light labor, yung mga madadaling trabaho, they dominate that. Tsaka ito pa, hindi talaga nakikita yung mga ginagawa natin lalaki most of the time because they think that it's given. Pero putya, alisin mo yan, makikita nila mapipilayan sila. Ang gobyerno natin mapipilayan. Tanggalin mo lahat ng lalaki dyan, pilayan. Sa gobyerno, sa hanay ng gobyerno, tanggalin mo ang bawat kalalakihan, mapipilayan tayo. They will be more vulnerable. I'm not saying na bakit mo kino-compare? No, it's not. I'm not comparing. I'm just telling you what might be happen. Anyway, let's go back. So, ang sinasabi ko dito is, bro, since ganun siya, di ba? Sinabi niya insecure ka. Kasi nga may boundaries ka eh. Ganun naman talaga lagi. Pag nasanay ang babae na maraming atensyon na nakukuha sa kalalakihan, tapos nag-put ka ng boundaries, tapos ayaw niyang sumunod, don't lower down your standard. Maging ganun ka na all the way hanggang sa maghiwalay kayo kung ayaw niyang sumunod. Never ever lower down your standard just because she's beautiful, just because nakakabembang ka. What the hell? Napakababaw mo naman, napaka-cheap mo naman. Yes, I know. Hindi tayo madalas makabembang, di ba? Kasi it really takes time. Gagastos ka ng oras, magpuput ka ng effort. Hindi ganun kadali. You need to create attraction, you need to ask her for a date, di ba? Kailangan niyang kumain sa labas, kailangan niyang magkwentuhan, di ba? Kailangan every date nyo 2 hours, di ba? Hanggang sa makalimang date ka na dapat nakapag-create ka na ng attraction. Tapos minsan di pa siya nagre-reciprocate, o paano na? Kaya minsan binababa natin, or kadalasan binababa natin yung standard natin. Don't ever lower down your standard as a man, because at the end of the day, pag may pamilya ka na, pag may asawa ka na, at pag may mga anak ka na, lalo't lalaki, ikaw ang gagayahin nila. Kaya dapat mataas ang standard mo, lalo na sa pagpili ng babae, because it reflects on you. Meron ako narinig na quote, ang pinaka greatest daw na gagawin mo na desisyon sa buhay is yung pagpili ng mapapa-asawa mo. Pag ang asawa mo ang alam, puro extract sa'yo, then your life will be doomed. Kahit girlfriend yan, wala tayong pakialam sa ganda niya, okay? Wala tayong pakialam kung gaano siya kahat. Wala tayong pakialam kung gaano kalaki yung boobs niya, yung puwet niya, okay? Ano pa bukod doon ang kaya niyang i-provide? Diba? Kung yun lang ang kaya niya yung pagmalaki, then bro, you are conditioned with the society na dapat ganito girlfriend mo, ganyan girlfriend mo, na hindi mo na-realize na, oh my god, mas importante pala talaga yung mga basic things na nakukuha mo sa isang babae kesa puro ganda lang. Anyway, sa'yo bro, kung ako nasa sitwasyon mo, hiwalayan ko na yan. Hindi, legit, hiwalayan ko yan. Hanap ako iba, or I will focus myself sa bagay na I can improve myself more, especially yung game ko. Wala kang game eh, kaya kanya ginaganyan eh. Wala kang balls, kaya kanya ginaganyan. Pumapayag ka na ginaganyan kanya. So dyan nag-i-start yan hanggang sa totally wala na siyang respeto sa'yo or sa leadership mo bilang boyfriend niya. Iwalayan mo, tignan mo, mararatel yan. Ha? Hindi ka makikipag-iwalay. Mas ma-expose siya sa mga gagawin niya. Doon mo makikita kung ano yung behavior niya pag hiniwalayan mo siya. Kasi ang babae, mataas ang ego niyan, mataas ang pride nila. Maniwala ka sa akin. Kasi nasanay sila na ano sila, di ba? Disney princess, walang nananakit, walang sino man pwedeng magsabi sa kanila ng mga bagay na masasakit. Kaya pag na-hurt mo ang ego nila,
they will make you look bad. Kaya be careful with those kind of women. Okay? Kaya piliin mo yung mga babae na talagang susunod sa leadership mo. Kasi pag gano'n ang mga pinili mong babae, darating at darating yung point na pwedeng mag-abot sa pisikalan. Gets? Kasi marami kang tiniis na pag-uugali niya na akala mo magbabago siya. No, it's not. She won't change, bro. Kung ganun siya pinalaki na binibigay sa kanya lahat, walang mangyayari. Don't be surprised kung if she acting like na hindi nagkakamali. Though we all know na ang babae, tag dito, lack of accountabilities. Tapos nakadagdag pa yung lagi niya nakukuha yung gusto niya. Then, yari ka. Pag ganun ang pinili mong babae. Yes, sa una, na-mesmerize ka sa ganda niya, gusto mo siya. Super ganda eh. First time mo mag-girlfriend ng ganun eh, diba? Tapos bigla mo malalaman yung ganun. Ew. Habang tumatagal, nare-realize mo, I would rather choose yung average woman kaysa sa ganitong mukha na ang feeling niya is hindi siya nagkakamali. That's not the relationship, bro. Pero still, nasa sa atin yun, diba? Kung kaya mong i-handle yung ganun na puro ganda lang, then go. Walang problema yun. Pero kung naghahanap ka ng, we're talking about the relationship here, we're not talking about the side chick or the kung gaano makarami yung babae mo. So yan, bro, it's all up to you. Pero para sa akin, I will break up with her. Pero nasa sa'yo pa rin yan. Kasi alam ko, ine-expect mo sa akin na magsabi ako na ano pa yung pwede mong gawin para hindi niya gawin yung mga ganung bagay. The only way na hindi niya gagawin sa'yo yung ganung bagay is pag wala na kayo. Wala na eh. Oh. Tingin mo matcha-challenge pa siyang gawin niya yun sa'yo, di ba? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love.